Magandang araw sa lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang etika ng mananaliksik. Ano nga ba ang etika ng mananaliksik? Alam mo ba? Ang etika ng mananaliksik ay kung saan bilang isang mananaliksik ay kailangan mong malaman ang mga etikang dapat mong sundin upang may ayos mong iyong gawain. Una sa mga ito ay ang katapatan. Ang pagiging matapat ay kailangan taglayin ng isang mananaliksik sapagkat walang puwang ang plagiarism kung hindi natin kikilalanin ang pinagmulan ng mga kaisipang ating ginamit. Kaya tandaan, ang pangongopya at pandaraya ay isang krimen. Kaya't nandito ang sumusunod na plagiarism. Ang una ay ang pag-angkin ng gawa ng iba. Pangalawa, ang pagkopya sa ilang bahagi ng akda na hindi kinikilala ang author kahit ito ay may kaunting pagbabago sa pag-asaayos ng pangungusap. Pangatlo, ang pag-angkin at paggaya sa pamagat ng iba. Dapat ding iwasan ang papaiksi ng gawain. Sapagkat kung minsan ay sa kagustuhan nating matapos ang ating gawain upang hindi na mapagod, ay pinipilit nating itong tapusin kahit na wala tayong sapat na nakalap na impormasyon. Hindi tuloy natin nasusuri na malalim ang ating mga nakalap na impormasyon at nag-resulta ito sa mabilisang pagbibigay ng konklusyon para matapos lamang. Sadyang mahalaga ang papel ng mananaliksik, ngunit sa sipag at tiyaga, kasama ng mga pagsasaalang sa mga etikang nabanggit, ay hindi malayong mapagtatagumpayan ang mga hamon ito. Ang aralin ay natutuhan mo ang paggamit ng mga note card o paggawa ng mga tentatibong bibliografiya. Sa puntong ito ay matutuhan mo namang isaayos ang mga nakalap ng tala. Ang sumusunod ay ang paraan upang makatulong sa pagsasaayos ng mga nakalap ng tala. Suriin ang mga talang isinulat mo sa mga note card. Maganda ng isang notebook o maaaring i-encode sa computer ang anumang kaisipan, tanong o komentaryong pumasok sa iyong isip habang binabasa mo ang mga nakalap ng tala na isinulat mo sa mga note card. Bago pa man mangyari ang pangangalap ng datos, buo na o halos buo na ang tesis sapagkat maaaring nakabuo ka na ng opinyon o posisyon tungkol sa paksang ito. Lalo na kung familiar ka na ba o nakapagbasa ka na ba tungkol sa paksang ito. Maaari din maging matatag ang pangalap ng datos. Tandaan na nakaugnay ang tesis sa lahat ng bahagi ng sulating pananaliksik. Ginagamit ang prinsipyong ito kung ang datos o impormasyon sa pagkasunod-sunod ng pangyayari. Kung ang iyong paksa ay naglalahad ng proseso o pangyayari o maging kasaysayan, halimbawa ang political dynasty sa Pilipinas, ang ebolusyon ng telepono. Geographical o batay sa espasyo. Ginagamit ito kung ipapakita at ipapaliwanag ang lokasyon, lugar o iba pang paggamit ng espasyo. Halimbawa, ang mga internet cafe sa paligid ng mga paaralan at pamantasan, ang sistema ng edukasyon sa kabihasnan. Pagsusuri. Ang prinsipyong ito ay ginagamit kung nais ipakita ng paghinahinay ng buong kaisipan. Halimbawa, ang lagay ng paggawa ng indie film sa Pilipinas. Ang katotohanan sa likod na modus na tanim, laglag, balak. Sa pagbuo ng Panguling Balangkas ay tiyakin ang mga posisyon ng pangunahin at ang pansuportang ideya. Siguraduhin din na hindi bababa sa dalawang ideya kada level ng balangkas. At kung may malinaw ka na panguling balangkas ay hindi ka na mahirapan pang gumawa ng draft o burador. Pagsulat ng burador. Ang burador sa English ay draft. Hindi pa ito pinal at maaari pang magpasok ng mga ideya na iyong naiisip habang sinusulat o nireversa ito sa papel. Sa pagbuo ng draft o burador ay kinakailangan na magkalap ng mga impormasyon o mga tala
sa pagsulat na final na sulating pananaliksik. Sa pagkakataong ito ay binabati kita dahil nasa huling bahagi ka na ng pagbuo ng iyong sulating pananaliksik. Tunay nga ng sipag at tiyaga ay nagbubuo ng magandang siguradong handa ka na sa pagsulat ng iyong final na sulating pananaliksik. Tandaan may 3 bahagi ang sulating pananaliksik. Ang introduction, katawan at ang conclusion. Mas maikli ang introduction at conclusion kaysa sa katawan sapagkat ang katawan ay binubuo ng mga bahaging tumatalakay sa iba't ibang kaisipan. Bago mo isulat ang final na papel ay isa-alang-alang mo ang sumusunod. Ang introduction ay maaaring maglalaman ng mga sumusunod. Maikling kaligiran ng paksa, layunin ng mananaliksik, pahayag ng thesis o thesis statement, kahalagahan ng paksa o kahalagahan ng pagsasagawa ng pananaliksik, at sakwal at limitasyon ng pananaliksik. Ang organisasyon ng mga idea sa katawan ng iyong papel ay batay sa paghati-hati ng mga idea sa iyong panghuling balangkas. Kaya, narapat lang na tiyaking nasa pinakamainam na ayos ang iyong panghuling balangkas upang hindi kayo mahirapan sa pagsulat ng iyong papel ng pananaliksik. Kung ikaw ay nangalap ng datos, narapat lang na ilahad mo kung paano mo ito kinalap at kung ano ang resulta ng iyong kinuha, maging ang objektibong interpretasyon mo sa mga ito. Sa pagsulong ng katawan ng iyong papel, ay mas mabuting nakagrupo upang ang iyong mga idea magkaugnay sa isa't isa. Ang pagsulat ng konklusyon ay paglalagom at pagdidim ng idea sa makatwid. Hindi na natin ito makikitaan ng mga panibagong ideya o datos. Bagkus, ito ay nagpapahayag ng synthesis, evaluasyon o pagtahol ng mananaliksik sa mga impormasyon at datos ng kanyang nakalap na maaaring sumuporta o hindi sa kanyang pahayag ng thesis o thesis statement na nakasaad sa introduction. Buod ng mga pangunahing ideyang nilinang sa katawan ng pananaliksik. Sipi anumang pahayag na bumuod sa papel. Pagbalik sa mga kaisipang tinilakay sa introduction, huwag kalimutang ilahad ang resulta ng pananaliksik sa pagsulat ng konklusyon. Pagpasihan kung anong estilo ang nais gamitin, maaring balikan ng mga ideya sa introduction at ilahad ang buod kung paano ito nilinang. Maaari ding ulitin ang anumang imahen, tayutay o talinghagang ginagamit sa introduction. Siguraduhin na isasak katuparan nito ang layunin sa salitang pananaliksik na matatagpuan sa introduction. Ito ang magiging sukatan kung naging epektibo ang iyong pananaliksik depende sa pangangailangan na maaring isama ang rekomendasyon sa bahaging ito.